Nakiusap pong isang senador sa Energy Regulatory Commission o ERC kung maaaring utay-utayin ang dagdag singil sa kuryente. Yan nga ay para hindi mabigat masyado ang gastusin sa mga Pinoy. Na halos mabutas na nga po ang bulsa sa gitna ng krisis sa langis. Higit 70 sentimos kada kilowatt hour ang itinaas ng generation charge, na siyang pinakamalaking bahagi po ng bill ng mga consumer. Bagamat merong mekanismo ang ERC na utay-utayin ang dagdag singil para o kapag sumampa ito ng piso, naniniwala po ang senador na masyadong mataas ang piso bilang batayan, lalo't kasabay ng pagtaas ng singil sa kuryente, ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pang mga bilihin. Nagbigay naman po ng babalang isang grupo ng manufacturer laban po sa panukalang reclassification system ng mga produkto. Sinusuri na po ng National Nutrition Council ngayon ang Philippine Nutrient Profile Model, kung saan ika-categorize o hahatiin sa iba't ibang grupo ang packaged goods o produkto depende po sa level ng sugar, sodium at fats. Layo ng disenyong itong mapigilan ang pagsipa ng mga sakit katulad po ng diabetes at obesity. Pero ang babala ng Philippine Chamber of Food Manufacturers, baka daw humina ang benta ng ilang mga staple items at tuluyan ng tanggalin sa mga pamilihan. Ayon pa sa grupo, maapektuhan ng nutrient profiling ang higit 90% ng mga produkto sa merkado. Binawi naman ang import ban sa mga baboy at pork products galing ng Taiwan. Yan po'y matapos ideklarang African Swine Fever-free ang Taiwan. Ang ibig sabihin po pwede na ulit makapag-angkat ng buhay na baboy, karneng baboy at iba pang produkto mula sa Taiwan. Unang ipinatupad ang import ban sa pork products ng Taiwan noon pang December 2025. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.